magkakasya sa 10-minute time frame natin kasi alam naman po natin lahat na time is gold at kailangan po natin lahat na matulog. Nag-umpisa ka na ba niyan? At ako po ngayon nandito nang higit sa kalaman nyo na ako ay nabigla, katulad din, kasi medyo naganda pero ngayon na siya naganda. Ako naghanda ako kahapon lang sa tulong ng aking ama na nagulat ako kasi wala nakasabing pangalan tapos bilang bumulaga sa akin itong tutok na to. Kaya mo yan, Bala. Salamat po. May nagpala ka. Kaya ang aking topic po ngayon, pagpasensya niyo na po kung medyo may makakopya akong tao kasi isa lang po ang teacher namin. So, ang aking po magiging topic yung night tungkol sa worship. Pero bago po ako magsimula sa worship, meron lang po kung gusto tanongin sa inyo kung ano po ang worship para sa inyo. Sikat po. Wait, yun. Ikaw. Ikaw! Yeah, long sleeves guy. Yeah. Anong worship para sa'yo? Okay. Ikaw, mahuli. Anong worship para sa'yo? Yung worship para sa akin yung hindi yung basta lang nakaganan pero nakaganon ka. Ang worship sa akin yung pagbibigay puri kay God. Kahit gaano karami pa tanongin ko sa inyo, may similar yung sagot natin, pero magkakaroon pa rin tayo ng differences sa point of view kung ano ba talaga ang worship. Kaya gusto pong balikan natin ang context ng worship sa biblical terms kung saan meron po silang ginamit ang mga apostles nung araw. Since nga ang English nila noon ay Greek, yun ang ginagaya ng lingua franca nila. Meron silang dalawang ginagamit na word. Ang proskuneo at ang sebomia. Pero, pag titignan po natin na maayos yung dalawang salitan to, sa konteksto natin ngayon, isa lang po ibig sabihin nito, reverence, or ang synonym nito, worthy of great honor. Ngayon, maratanong ko po sa inyo kung bakit ba natin kailangan parangalan ang Diyos? Ba't ba natin siya kailangan bigyan ng karangalan? Paano po siya naging worthy to begin with? Sa buhay ko po, aking measure sa inyo na He is worthy of everything for me to honor and to worship. Kasi po una-una binago niya po ang buhay namin bilang pamilya. Binago niya po yung takbo ng aming buhay, binago niya po ang pang-araw-araw namin. Simula po dumating siya sa buhay namin, ginagabayan niya po ang kada yapak namin. Kapag kami madadapa, lagi niya po kaming iaangat. Amen. Kaya po, dapat po siyang bigyan ng papuri. Ngayon, ito ang tanong, paano ba natin siya papapurihan? Paano ba natin siya idadangal? Paano ba natin siya sasambahin? Meron po akong 4 na points dito kung paano po natin siya sasambahin. Una, kailangan sambahin natin si God sa Espiritu. Kailangan po kasi nasa pareho tayong lingwahe kung ano yung kay Kristo eh. Kumbaga, pag ang SIM ko globe, tapos si Lord smart, kahit anong dami ng load ko, mahirapan lang ako. Matatax ako kahit anong try ko abutin kay Lord kasi physical yung ginagamit ko. Lahat bibigat yun dito, babagsak lang ako. Pero kung pareho kaming nasa smart, nasa puso ko lang yung bigat na yun. At kahit maliit lang yung load na ginagamit ko, para ako nakasubscribe lagi sa promo tapos lagi ako binibigyan ng points sa smart. So, ang ating magiging verse po doon ay ang John 4:24 na sabi na po kanina ay God is Spirit. Kaya doon po natin makukuha yun. Pangalawang point ko po is, since ang ating pagsamba ay dapat maging spiritual, kailangan mag-focus tayo sa persona, hindi lang sa gawa. Ako po bilang isang Katoliko dati, lumaki po ako sa isang Katolikong eskwela. Masasabi ko po sa inyo na masaya po na ang ginagawang aktong pagsamba kasi wala kaming ginagawa.
Ay, walang klase. Yung assignment namin sa mata pa next week. So, pwede na akong mag-skip kasi mas madali para sa akin. Pero mas importante pong magagawa natin to kasi kailangan po natin ma-activate ang ating communion kay God. Kailangan po magkaroon tayo ng oneness kay God. Isa po to sa tatlong areas sa spirit natin na kailangan natin bukas kasi pag meron tayong connection kay God, lagi tayong magagabayan sa kahit ano. Kahit alam nating malayo o mapalapit tayo, kahit feeling natin mag-isa tayo, alam natin kasama natin si God. Parang sa may signal ng cellphone eh. Kung ang signal ng cellphone mo napakaliit, kahit napakaganda ng cellphone mo, kahit naka iPhone 6, 7 ka pa, walang mararating yan kasi wala kang matatawagan. Pero kung ang phone mo, kahit pipitsuging Nokia lang na 3300, kung maganda ang signal mo, malayo mararating nito kasi lagi mong pwede makausap si Lord. Amen. So, mag-segue lang po na konti kasi gusto ko po bigyan ng point yung pag-maintain natin ng communication kay God eh. Una-una po, kailangan po maging born again po tayo. Kailangan po we must be born again in water and in spirit para po maintain natin ang connection. Pangalawa, katulad po sinabi ko, kailangan naka-focus tayo God. Our minds must be centered to God. At pangatlo po, katulad sinabi ng pinsan ko, we must have a repentant heart. Kasi nga, katulad na sinabi sa Psalm 66, verse 18, if you regard wickedness in the heart, the Lord will not hear you. Kahit anong isigaw natin, hindi tayo marinig ng Diyos. Ang tatlong punto ako sa kung paano natin sasambay ng Panginoon ay kailangan lahat ng pagsamba natin para lang sa glory niya. Amen. Kasi pag nakuha po ng Diyos ang gusto niya, nag-glorify siya. At pag nag-glorify siya, nagagalak po siya. Gusto ko lang po mag-share sa inyo na nung college po ako, kasi matipid po akong tao eh. Kung pagpakakain po ako, bibili lang po ako ng 30 pesos na siomai rice eh. Araw-araw eh. Eh, isang beses yung kaklase ko pumunta ng Jollibee tapos bumili na 5 yung burger. Nainggit ako, kaya tinapatan ko, bumili ako ng chicken joy. So, dalawang buong linggo, puro 2-piece chicken joy yung binibili ko kahit maubos ang allowance ko. Kasi yun ang nagbibigay ng kagalakan sa puso ko. Pure joy po siya para sa akin. The same manner, ganun po natindi ang kagalakan ni Lord. Nahanda siyang gumastos para sa chicken joy na yun kasi napakasarap para sa Kanya. At kailangan po natin alalahanin na nakasabi rin sa Nehemiah 8 verse 10 that the joy of the Lord is our strength. So pasahin natin si Lord, magkaaroon tayo ng kalakasan. Ngayon po ako po umabsent sa aking opisina, sinabi ko po may lagnat ako. Nag-iinit po kasi ako para kay Lord eh. Sabi ko may lagnat ako. Siyempre sinabi ko sa supervisor ko, nagdalan siya. Siyempre kahit nandito ako ngayon, at least may kalakasan ako kay Lord. Maharap ko yung kahit anong mangyari bukas. Amen. Maharap yun. At ang maling punto ko po, dahil meron akong 1 minute na lang pala, kailangan ang ating pagsamba ay nakasentro sa kanyang katotohanan. Centered on God's realities and truth. Katulad nga ng ulitin ko po sa may John 4:24. Ang sinabi ni Kristo sa kanya, sa babae, kailangan sambahin ang Diyos sa mga katotohanan niya. Pero ano ba po ang mga katotohanan na to? Una-una alam natin lahat kung sino ba ang Diyos. Ilang beses po nasabi ng mga youth kanina, so I'll skip that. Pangalawa po, He is the way, the truth, and the life. Na-explain na rin po ng pinsang ko, 35 seconds, okay. Pero gusto ko pong i-iterate to na may experience na po ako sa Katoliko, hindi po siya pwedeng anyone or anything, but Christ alone. At panghuli po, kailangan po magsamba po tayo na mayroong totoong puso. Amen. Katulad na sinabi sa Ezekiel 11:19, kailangan yung pusong bato natin, ang palitan ng pusong Laman. buhay, puso na may laman. Kasi ang ating
pananampalataya ay makikita sa labas. Magre-reflect po ito. Kailangan po natin ng pusong ito.